Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Magnitude 6.9 nga linog ni tayog sa Sugbo kagabi. 69 ka mga tao namatay. Kapulisan sa Central Visayas nagpadaog mga doktor ug nurses alang sa mga nabiktima sa linog. Tungod sa epekto sa linog, probinsya sa Sugbo gipaubos sa state of calamity. Tungod sa pagpadayon sa Colon Night Market, Mayor Nestor Archival gihulga nga kasuhan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, magnitude 6.9 nga linog ni tayog sa Sugbo kagabi. 69 na ka mga tao ang namatay ug daghan ang nangaangol. Sa datos sa Paybox Visayas, dulan 500 ka mga aftershocks ang ilang natala. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Alas 9:59 kagabi, nakasinati og 6.9 magnitude nga linog ang Sugbo, kundi ang epicenter na himutang sa Bugos City. Gawas sa maong syudad, labing naapektuhan ang mga siligang lungsod nga mao ang lungsod sa Midilien, Daan Bantayan ug San Remigio. Matud ni Engineer Robinson Giorgio, ang officer in charge sa PHIVOLCS Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, ang fault nga nilihok kagabi ana sa kadagatan sa Bugos City ug mabaw kini nga moy hinungdan nga kusog ang impact niini. 5 kilometer ibig siya dura siya sa surface. So kana nga disturbance, kana nga magnitude at that level, at that depth day, kana nga magnitude dako kay nag-effect sa surface. While kung kana nga magnitude lalom lang ta siya kayo, so basin lesser ang iyang effect sa surface. Kaganihang alas 6 sa buntag, moabot na sa 489 ka mga aftershocks ang ilang natala. Sa ilang datos, ang pinakakusog nga aftershock nga natala ni abot sa magnitude 4.8 nga nahitabo kaganihang alas 12:34 sa tungang gabi, samtang 1.4 magnitude ang natalang pinakahinay nga aftershock. Dugang pa ni Engineer Giorgio nga posible pang moabot sa magnitude 6 ang pinakakusog nga aftershock, apan di na kini molabaw pa sa 6.9 magnitude. Dugang pa niya nga nagpagawa sila og tsunami alert kagabi tungod sa gikusgon sa magnitude sa maong linog. Ang atong magnitude is 6.5, 6.9, di ba? From siguro 6.4 to 6.5 pataas. Shallow siya, offshore siya. Sa atong SOP, kuan sa usually naagi na sa mga disturbance sa tubig, sea level disturbance. So sana na ang mga giant wave generated by the event. So muna nga automatic nga natay mga mo release tag mga tsunami info or warning sa mga areas close to epicenter. Apan gilibkas ra usab dayon kini nila tungod kay base silang monitoring wa sila nakitang senyales sa tsunami. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Syudad sa Mandawi, waray natala nga dagkong kadaot tungod sa linog. Mandawi og Lapu-Lapu ni pada og tabang sa dakbayan sa Bugo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gipang-inspeksyon kaganinang buntag ni Mayor Tadeo Junque Uwano ang mga pasilidad sa syudad, naglakip sa City Hospital, Sports Complex ug Annex Building sa City Hall. Kuyog niya ang sakop sa Office of the Building Official, City Disaster Risk Reduction Management Office ug City Engineering Office. Ang pampublikong merkado ang adunay dakong kadaot sa Mandawi nga nahunlak ang parte sa canopy luyon ni ini nga bahin. Giinspeksyon usab ang pipila ka mga pampublikong tunghaan ug wala rin nakitang dagkong kadaot. Ang Annex Building sa City Hall adunay nakita nga liki ug matod sa mayor nga ipa-repair kini gilayon sa kontraktor tungod na sud pa sa warranty period. Matod sa mayor nga base sa inspeksyon sa kinatibukan wala ray dako nga kadaot nga natala sa syudad tungod sa linog. Gagmay lang mga minor damages lang yun or superficial ra ang damage na ila. Kanina gyud sa akong hibawan sa tibok syudad sa Mandawi kanina siya murag na kubihan. No fatalities, casualties, mayor. Not so far. Ang pangu sa CDRMO nga si Badi Alin Ibanez sa nagkanayon nga human gilayon sa linog kagabi. Gipang deploy nila ang ilang personnel pagsusi sa kahimtang sa syudad lakip na ang kabarangayan. Dahil sa mga barangay gikan alang sa nila sa ilang mga area. So na kuno yung mga minimal cracks sa kuno makita sa mga kabalayan along sila. Sa duha ka taytayan sa syudad sa Mandawi nagkonektar sa Lapu-Lapu nga suma pa sa DPWH nga luwas ra kini kaagian. Samtang nipadao sa bugtabang ang Mandawi sa syudad sa Bugo, pinaagi sa Mandawi Humanitarian Emergency Assistance Response. Ang team gilangkuban sa 20 ka mga trained personnel ug nagdaog water filtration system, ambulansya, fire engine, logistics van ug mga kagamitan sa search or rescue and retrieval. Samtang ang syudad sa Lapu-Lapu nimugna usab og task force aron motabang sa pag-search and rescue sa naapektarong lugar sa mga naapektarang lugar hilabi na sa Bugo. Kinigilang kuban sa 18 ka mga personnel sa CDRMO, 20 ka personnel gikan sa Lapu-Lapu City Police Office ug 10 ka personnel gikan sa Lapu-Lapu City Fire District Office. Nagdaosab sila og mga rescue equipment, lakip na ang water tanker, rescue truck, humanitarian utility vehicle, ambulansya ug uban pang mga sakyanan nga gamit sa pag-rescue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mayor Nestor Archibal nagpatabang sa uban nga mga engineers nga subayon ang kahimtang sa mga building nga giigo sa kusog nga linog. Abagan usab sa City Hall ang Kapitolyo gikan sa paghatag og hinabang hangtod na sa mga medical nga panginahanglan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpatabang si Mayor Nestor Archibal sa mga civil ug structural engineers aron subayon ang kahimtang sa mga buildings ug ubang istruktura kung luwas pa ba human sa kusog nga linog. Base sa mga nadawat nga report, adunay mga pagguba sa pipila ka mga hotels sa Dakbayan gumikan sa magnitude 6.10 nga linog niadtong Martes sa gabii. Wala usab bakaling kawas ang ubang mga istruktura gumikan sa kakusog sa maong linog. Kagabi nisubay si Archibal sa kahimtang sa Cebu City Medical Center building diin nabdan niyang gipamakwit ang mga pasyente sa gawas. Namalik raw usab sila sa sulod human nakita sa Office of the Building Official nga luwas ra. Apan, kinanglanon alang niya ang tabang sa mga engineer aron mabalik dayon sa normal ang nagkadaiyang mga kalihukan kung ugaling makita nga luwas na aron i-occupy sa mga tao. Meeting sa atong disaster team, sa atong OBO o sa atong DEPW. So naghimo sila usa ka form na ilang gamiton during sa inspection. Sa kasangtangan, walay mga natalang casualties ang Dakbayan sa Sugbo tungod sa daling pagresponde sa mga otoridad. Maong giatagan og dakong gibug-aton ni Consel Dave Tumulak ang kalambigitan sa mga barangay alang sa kaayuhan sa mga residente. Grabe lang nato kini sa may barangay Agsungot Health Center. Maulang naguba gyud ang atong health center, so wa magamit, but ang barangay Agsungot ila nang gipakita ang paagi sa pagkakaron asa ipahimutang ang pagpadayon paghatag og health services. Human ang kapalita sa kahimtang sa Northern Cebu, mulusad silang Archibal og donation drive aron makatabang ang ubang mga adunay malumong kasing-kasing. Gikan kini sa cash ug in-kind donations nga ihatod ngadto sa mga apektado. Samtang mugahin usab ang syudad ug igo nga pundo aron i-donate ngadto sa mga apektadong LGUs. I-deploy usab ngadto sa Bugo City ug sa mga silingang dapit ang mga ambulansyang gipanag-iya sa Dakbayan ug disaster teams aron matiman kato mga naigo sa linog. Yung mga karon kanang tubig kinahanglan ang mainom na tubig o magamit na tubig limpyo.
mga bugas, could be sinina, or mga bandage, mga first aid kits. So these are very important things. Magtayong special session ng City Council karong Huwebes aron sa bayan kung angayan pa bang ipaubos ang dakbayan sa state of calamity human giigo sa linog. Gian Navarro, CCTN News. Kapin 500 ka mga police personnel ang gipakatap sa Police Regional Office kon PRO7 didto sa Bugo City ug kasikbit nga mga lungsod nga naapektuhan sa linog kagabi. Mopada usab ang kapulisan sa Central Visayas sa ilang mga doktor ug nurses aron motabang sa mga biktima. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tungod sa kadaot ug sa kadaghan sa mga naapektuhan sa bigo nga 6.9 magnitude nga linog din ang epicenter mao ang dakbayan sa Bugo nga mikalas na og kapinsa sa 60 ka mga kinabuhi ug nga miangol sa kapinsa usa ka gatos nga gituan nga mosaka pa kini. Ang kapulisan sa Central Visayas mopakatap og 500 ka mga police personnel sa amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 milusad og aerial inspection uban sa Visayas Command ug yang nakita ang kalapad sa danyos mugna sa nitabong linog nga ngayong hatagan sa dinalian nga tabang. Gawa sa mga pulis nga ipakatap sa dakbayan sa Bugo ug sa mga silingang lungsod mopadala usab sila og PNP doctors ug nurses nga sarag nga makatabang sa mga pasyente nga naa sa Cebu Provincial Hospital sa dakbayan sa Bugo ug pagbalhin niadto nga grabe ang kahimtang nga pasyente sa tambalanan sa dakbayan sa Sugbo. Ang mao nga mga doktor ug nurses ipadala sa mga tambalanan sa kalungsuran sanglit na panglantawan ni Maranan nga dili makasugakod ang mga gagmay nga hospital kung mudagsa ang mga pasyente nga naangol sa linog. Sa ngayon, tayo ay nag-deploy ng 500 na pulis na mag-a-assist sa iba't ibang munisipyo at syudad na naapektuhan nitong lindol. Kasama na rin sa dinideploy natin yung ating mga PNP nurses and PNP doctors na sa ganun makatulong sila sa mga hospital. Alam naman natin na ma-overwhelm yung ating mga hospital lalo na doon sa mga bayan na maliliit lang yung mga hospitals. Dugang ni Maranan nga dili lang ang PRO7 ang mipakatap sa mga personnel lakip na ang Armadong Kusog sa Pilipinas, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Reservist, uban sa mga Local Disaster Risk Reduction Management Office ang nagtinabangay aron nga maabagan ang mga bulupyo nga nanghinahanglan silang dinalian nga tabang. Subay niini gisaka na nila ang ilang alert status sika sa normal nga tuna sa full alert sukad pa sa Martes sa gabi. Din gibanduan ang tanang unit sa kapulisan o mga police stations nga mo standby ug andam nga mo responde kung hanglan o garon malikayan ang mahitabong krimen. Yes, nagdeklara tayo ng full alert kagabi pa right after the earthquake sapagkat nakita natin yung magnitude ng damage at may mga aftershocks pa. Kaya 100% ready available ang more than 9,000 policemen of Region 7. Samtang ang kapulisan sa dakbayan Sugbo may andam na usab silang search and rescue equipment kay kung kinahanglan sa PRO7 ila kining ipagamit. Mato ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga mihimo na sab sila og inspeksyon sa mga establishmento sa dakbayan Sugbo nga nakaangkon og nanyos sa ilang datos. Nakatala sila og 21 ka mga building nga nangabuak ang bildo samtang aduna usab ng liki nga mga bungbong nga kinahanglan nga ipasubay sa mga engineer niini ug gididaan lang una nga okupahon sa mga tao. Wala makatala ang CCPO nga dunay naangol nga residente sa syudad sa Sugbo itandi sa mga lungsod ug syudad sa amihan ng bahin sa probinsya. Arnold Bustamante, CCTN News. Pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi kasamtangang gipasira. Human naguba ang kanupi tungod sa linog. Mga tindera manumbalik sa ilang kasinatian sa tuig 2013 atol sa linog sa ilang karaang merkado. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa gawa sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi, nagtapok og namaligya sa ilang produkto ang mga tindera. Kinihuman temporaryong gisiradaan ang merkado tungod sa nahunlak nga parte sa canopy sa luyong bahin niini, subay na sa 6.9 magnitude nga linog kagabi. Tungod sa gawas lang una gipabaligya ang mga tindera, gisira usab ang Dan P. Gomez Street alang sa mga motorista. Alang sa mga tindera nanumbalik ang ilang kasinatian sa nitayog nga 7.2 magnitude nga linog sa Sugbo ug Bohol ni atong tuig 2013. Usa sa labing naapektaran ni adtong panahuna ang karaang merkado na himutang luyo sa sports complex, din usa ka tindera ang natalang patay. Si Virginia Carretero, usa ka seafood vendor, ang usa sa nakasinati ug nahadlok sa nahitabong linog kagabi. Nanumbalik matod pa ang iyang kuyaw nga kasinatian sa linog.
Luya kayo. Nahitabo sa miagi katong karaang merkado murag nabalik ron. Nabalik lagi kay sa linog. Si Tatay Lito Noynay na maligya og isda nang hinaot nga dili magdugay ang ilang pagbaligya sa gawas og pila ka tuig susama kaniadto. Ha? Murag ni balik. Kay Murag magabulo na narusda ko nga. Sa yang building na tipak-tipak. Dito nga tipak sa. Pun sino maba na ay nagwag. Di hatos mi agi day. Ya karon na naman sa Pero makay di akong damage. Si Mayor Tadeo Junki Uwano ni inspeksyon kaganinang buntag sa merkado og nagkanayon nga base sa assessment sa Office of the Building Official ang canopy lang ang naapektaran og luwas pa ang ubang parte sa merkado. Hangtod nga dili makuha ang apektado nga canopy, idili una ang pagpasod sa mga maninda og mga litay paglikay sa disgrasya. Gagmay lang mga minor damages lang yun or superficial ang damage at ila. Kanina yun sa akong hibawan sa Tibok Sudas Mandawi, kanina siya murag na kabihan. No fatalities, casualties, Mayor. Not so far. Ang maong merkado natapos ni adto lang Agosto tuig 2019, unom ka tuig human sa linog ni adtong tuig 2013 paghulip sa karaang merkado. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, tungod sa epekto sa linog, probinsya sa Sugbo gipaubos sa state of calamity. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town,
in every season with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lives next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I go feature like I put him down. Since I kiss me, let me live so wide. The things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa atong mga balita, probinsya sa Sugbo gipaubos sa state of calamity human sa magnitude 6.9 nga linog kagabi. Nagtinabangay ang managlaing sektor sa Kapitolyo aron matabangan ang mga apektado sa amihan ng bahin sa Sugbo. Ang kasiran haton ni Gian Navarro. Gipaubos na sa state of calamity ang probinsya sa Sugbo human naigo sa magnitude 6.9 nga linog nitong Martes sa gabi. Niresulta kini sa pagguba sa mga istruktura gikan sa mga government properties, mga kadalanan no gubang infrastruktura, apil na ang pipila ka mga simbahan. Hilabi ang apektado ang Bugos City og mga silingan niyang dapit tungod kay daghang mga properties ang naguba og daghan ang natalang nakalas. Sa report gikan sa Cebu PDRRMO as of 1 p.m., ana sa 69 ka mga tawo ang namatay og 186 ang nangaangol diin nagagikan sa Bugos City ang kadaghanan niini. Maong tuyong miresponde si Cebu Governor Pamela Baricuatro kuyog ang mga opisyal sa Kapitolyo. Operasyon niya ni subay sa kahimtang sa mga apektado sa linog.
Wala gani nakapugong ang gobernadora sing gibati tungod sa kabalaka o kaguol nga naangkon sa mga residente. Hinungdan nga nanginahanglan og dakong tabang sa bambuhatan sa gobyerno, managlayng sektor ug mga nagpakabanang individual gawas sa nimong pagpaningkamot karon sa Kapitolyo. So, ang hinahanglan gyud from the private sector na ngayon may tabang mga prepared meals, cook meals, kanang mga catering diha, kung available mo, panawag mo, we charge it to the provincial capital. Abot na sa 10,000 ka mga relief good bags ang giandam sa Kapitolyo aron ihatag ngadto sa mga survivors sa kusog galinog. Og nadugangan pa kini gikan sa mga nagpakabanang individual, grupo o kumpanya diin mihatag sila og cash ug in-kind donations. Ganin itubag ang pribadong sektor sa hangyo ni Bari 4 nga tabangan ng mga apektado gikan sa pagdeploy sa mga trabahante aron mo volunteer sa mga nangatanggong hangtod na sa paghatag og relief goods. Ang ato na lang mahatagan ato og pagtagad ang mga different areas. For example, karon daghang mga ni hatag diri ni hatod og mga goods. So somebody is taking charge of that already. Ang logistics very important aron rapid deployment. We have already tapped sa private sector nga mga companies nato diri sa Cebu nga mo respond sa logistics. Alang sa ibang mga adunay malumong kasing-kasing, abli ang Kapitolyo aron pagdawat sa mga hinabang. Gikan kini sa tubig, ready to eat kapag kaon, toiletries, tambal ug uban pa aron dadon na dito sa mga heavily affected areas. Nanginahanglan usab ang provincial government og dugang medical volunteers aron tabangan ang mga doctors and nurses on duty nga moatiman sa mga apektadong Sugboanon. Hinungdan nga gihangop sa gobernador ang maong bayanihan alang sa kayuhan sa tanang Sugboanon. Gian Navarro, CCTN News. Gihangyo ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga parokya nga mohimo og donation drive aron matabangan ang mga nakalingkawas sa linog. Himuon ang Adopt a Parish aron makadawat og cash og in-kind donations nga ilang magamit. Kini aron matabangan sa mga Katoliko ang ubang mga parokyanong giigo sa grabing pagtayog sa yuta. Giawhag ni Archbishop Abet ang tanan sa pag-ampo alang sa tumang kaluwasan sa tanang mga Sugboanon human sa maong katalagman. Nakahigayon ng Arsobispo sa pagduaw sa mga nagubang simbahan sa Northern Cebu usa ka adlaw human sa iyang installation. Kamo mga parokya diya sa syudad o sa mga lugar nga wa maapektahi o adapta og parokya nga naapektahan diri. Unya sa maong paagi sugdan na nato karon ang ato ang campaign para sa itabang. Unya we will let you know kung unsa mga parokya ang inyo nga i-adapt. Sa laing balita, Department of Agriculture nihangop sa pag-aprobar sa Kamara aron na mapatasan ang budget sa ahensya alang sa sunod tuig. Pinaagi niini posibleng mo resulta kini sa pagsaka sa produksyon ug kita sa mga mag-uuma ug mananagat sa nasod. Ang kasiran hatod ni Randy Gorion. Gikalipay sa Department of Agriculture nga giaprubahan sa ubos bay balauranan ang gisugyot nga 216.1 billion peso budget alang sa sunod tuig 2026. Matud ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa giaprubahan nga budget adunay pagsaka og 39.4 billion pesos gikan sa orihinal nga alokasyon nga moabot sa 176.7 billion pesos. Gilauman nga sa dugang pundo mahatag ang mas lapad ug mas epektibo nga pagpalig-on sa mga infrastruktura nga mosuporta sa natad sa agrikultura nga posibleng mo resulta sa pagsaka sa produksyon ug kita sa mga mag-uuma ug mananagat sa nasod. Ang dakong alokasyon kabahin gihapon sa mas halapad nga realignment nga direktiba mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lakip sa gahinan sa pundo ang subling pagtanom og mga lubi, pagpalambo sa crop insurance aron mas daghan na usab nga mga mag-uuma ang maprotehian, pag-upgrade sa mga fish port aron mamaayo ang kalidad ug kalimpyo sa mga isda, pagpatindog og farm-to-meal roads alang sa mga lugar nga nananom og tubo, ingon man pagpamutang og modernong post-harvest facilities aron malikayan ang pagkadaot sa mga pananom human sa ani. Randy Gorion, CCTN News. Mga pondo nga nausik sa flood control mas angayang gamiton aron matubag ang problema sa higher education. Ug galing dili mahimuan og lakang, siguradong maapektuhan ang kalidad sa edukasyon sa minilyon ka mga tinun-an sa nasod. Ang kasiran hatod pagbalik ni Randy Gorion.
Gipanawagan nga ibubo ang pondo nga nausik sa flood control aron matubag ang kapin 3 bilyones pesos nga budget crisis sa state universities and colleges. Kini human naibawaan sa budget hearing sa Senate Committee on Finance ang kakuwang sa pundo sa higher education alang sa tuig 2026. Matud ni Senador Bam Aquino nga ugaling dili maaksyonan, sigurado nga maapektuhan ang kalidad sa edukasyon sa minilyon ka mga tinunan nga makapahimo sa iyang gipangamahanan nga free college law. Sinabi na po namin itong flood control, kung tatanggalin natin, dapat pupunta sa edukasyon. And rest assured po, hindi lang po yun sa basic education. Even though I am the chairman of basic education, we will make sure that support goes to basic and higher education. Dugang ni ini nga ang gihatag nga pundo sa Department of Budget and Management kuwang ra kaayo sa gidaghanon sa mga estudyante. Lakip sinesgutan sa budget hearing ang 12.3 billion pesos budget sa SUCS nga wala mahatag gikan sa tuig 2022 hangtod sa 2025. We will move to restore the budgets na natanggal noong 2025. Alam ko po yung tertiary education subsidy na nakat po yan in 2025. We will move to restore that. Apart from supporting the SUCs with the deficiency, apart from the request for more support for capital outlay, MOE, and personal services. Sa kasamtangan, adunay moabot sa 26.147 billion pesos o 20% sa National Expenditure Program ang gigahin alang sa free college law sa 2026. Dili na usab ang ngayang debatihan pa ang paghatag og prioridad sa kaugmaon sa mga bata sama sa nagbalik-balik nga isyu sa korupsyon sa nasod. Randy Gorion, CCTN News. Giauhag ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang katawhan nga ipadayon ang pag-ampo aron mulutaw sa kadugayan ang kamatuoran. Kini mao ang iyaha nga panghinaot subay usab sa nagpadayong investigasyon sa mga questionable flood control projects sa nasod. Nakigiusa si Oy sa katawhan nga nanawagan papakigbatukan ang korupsyon karong nitumaw ang mga kasayuran bahin sa mao nga proyekto. Kaya alang niya manahikawan ang mga ordinaryong tao sa batakang serbisyo sa gobyerno tungod lang sa pagpangurakot. Daan lang nga gihangyo kung daan na nga gihangyo ni Oy ang tanan nga mga opisyal sa gobyerno nga muhimo og godly projects nga hayan mapahimuslan ilabi na sa mga labing nanginahanglan. Mosunod, tungod sa pagpadayon sa Colon Night Market, Mayor Nestor Archival gihulga nga kasuhan. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Asa ku sa
baliton ko. Bation ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas. Sayawin day, surain day, surain day, surain day. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pag gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang muhang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, dulaan 4 ka kilo nga gituho ang shabu nga mo kantidad og 24.9 milyones ka pesos og marijuana nga nasakmit sa PRO7 sa kasimana nga operasyon. Gikan sa September 21 hangtod sa Pitsa 27 karong tuiga. Lakip sa nasakmit sa kapulisan ang 31 ka mga armas nga way lisensya og pagkasikop sa 209 ka mga suspek sa nagkadaiyang nga krimen. Samtang sikop usab ang 39 ka mga most wanted persons ug 83 ka mga gipangita sa balaod nga dunay pending nga warrant of arrest sa kadaiya nga kaso. Subay niini ang pango sa PRO7 nga si Police Brigadier General Rodrigo Maranan mipasalig sa publiko nga magpadayon ang ilang paghingusog batok sa krimen alang sa magpabilin ang kahusay ug kalinaw ug seguridad sa mga mulupyo ug kabaranggayan sa Central Visayas. Mibahad si Cebu City Councilor Pastor June Alcover nga kasuhan si Mayor Nestor Archival tungod sa pagpadayon sa Colon Night Market di sa nugnaay kakulian sa iyang legalidad. Nagpabiling questionable alang kaniya ang maong merkado tungod kay kuwang man sa pagtugot gikan sa gasa sa Gugma Board. Daan ang nakita ni Mayor Archival nga walay igong hinungdan aron ihunong kadali ang Colon Night Market. Kaya apektado man ang panginabuhian sa mga nagpahimulos niini. Wala hinuon gikalipay ni Alcover ang depensa ni Archival ug nagpabili ng iyang duda nga naay nahitabong pagpangwarta sama lang sa tag 6,000 pesos nga abang kada buwan. Maong gihagit sa konsehalang mayor nga panguluhan ang gasa sa Gugma Board alang sa mga interventions bahin sa night market aron mahapsay ang tanan. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sagtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.